Truly, prayer is powerful. Kaya hindi dapat natin kalimutang ipag-pray ang bawat isa, gayon din ang ating pamilya. Amen. So, ngayon po ang ating tatalakayin ay sa aklat ng Genesis. Amen. Are you ready, mga kapatid? Amen. Ready na ba kayong pakainin ang ating spirito ng salita ng Panginoon? Ready. Amen. So, dumako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa Genesis chapter 19. So, binasa na po natin Bible verse kanina 1 to 29, pero ang kukunin naman po natin ay Genesis 19, 12 to 15. Amen. Ito yung about kay Lot. The righteous will be saved. Amen. So, ito yung salvation ni Lot at ng kanyang pamilya. So, dito ay tatalakayin natin yung faith ni Abraham, love, trust, grace, mercy, and protection of God to Lot and his family. Are you ready, mga kapatid? Okay. Ready na. So, bago po tayo manalangin, bago tayo magsimula, manalangin na po muna tayo. We praise you, Father God in heaven. We thank you for this day, for the protection. Nandito na naman po kami na magkakatipon sa iyong harapan. Guide us, Lord Jesus, and give us godly wisdom, knowledge, and understanding in your word. Prepare our mind, our heart, na ang mga salita mo pong mahahayag ay di lamang dadaan sa aming pandinig. Bagkus ito po ititimo sa aming isipan, sa aming puso at maisa sa buhay, may babahagi sa iba. Anoint us, Lord, especially me in reading your word. Wala po akong sapat na kaalaman. Tago mo po ako sa iyong likuran at gamitin mo po ang aking labi in sharing your word tonight. At sa mga kapatiran po na narito at hindi sa online, pray po, Panginoon, na ma-receive po nila ang blessing po, Panginoon, na magagaling sa iyong salita. Ito po ang aming samad dalangin in Jesus' powerful name. Amen. So, ang karakter po natin dito ay si Lot. Kilala po ba ninyo si Lot? So, si Lot, siya ang pamangkin ni Abraham. At sila'y dating naninirahan sa Ur, Caldea sa may Mesopotamia. Ang kanyang tatay ay si Haran. So, kaya po nakasama ni Abraham itong si Lot dahil po yung tatay ni Lot ay namatay na, no? Si Haran, na kapatid ni Abraham. At nga alam din natin na dahil kay Abraham ay kilala na rin po ni Lot ang Panginoon na sinasamba ni Abraham. Kaya nung po siya ay sinabihan ng Panginoon na pupunta doon sa Kanaan, isinama po niya si Lot, no? Para pumunta doon sa may Kanaan. Amen? So, yun po ay, kaya dito, makikita natin kung paano yung matagal na pagsasama ng magtiyuhin kasama ng kanilang mga pamilya at gayon din ang mga utusan nila, yung mga alila nila, no? Na kasama nila na nag-aalaga ng kanilang mga hayop. So, bakit nga ba nakarating sa Sodoma itong si Lot? O, may nakakaalam po ba bakit nakarating sa Sodoma si Lot? Nung pinag-sila ni Abraham. Sila ni Abraham. Okay, ganito po yun. So, kaya itong si Lot nakarating na Sodoma kasi po yung mga tauhan nila dati dahil nga pinagpala na sila ng Panginoon, di po ba? Si Lot ay kasamang ibinless ng Panginoon dahil alam naman natin ang covenant ni Abraham sa ating Panginoon. So, kaya ganito ang sabi niya, kung yung mga tauhan nila, palagi silang nagkakaroon ng alitan dahil doon sa kanilang mga hayop. Marami silang hayop at kung sila'y patuloy na magkasama sa isang lugar, ay nandun yung iringan o yung pag-aaway ng kanilang mga tauhan. Kasi syempre kung marami silang mga flocks o yung mga hayop,
yung mga damo doon, kung minsan hindi sasapat dahil marami, di po ba? Gayon din yung tubig. Kaya ang sabi ni Abraham sa kanya, tumanaw ka diyan sa paligid. Kasi di ba, katulad na sinabi ng Panginoon, lahat na maaabot ng iyong tanaw ay ipagkakaloob ko sa iyo. Di po ba yun ang sabi ni God sa ating kay Abraham? Kaya hindi na sinabi niya kay Lot, tumanaw ka sa paligid mo at sabi niya, kung saan mo gusto, yun doon ka at doon ako sa kabila. Sabi nga, kung doon ka sa kanan, doon ako sa kaliwa. At kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. So yun po ang sinabi ni Abraham dito kay Lot. So ngayon po, kaya nakita ni Lot yung lugar, na isang lugar na maganda, maraming damo, sagana sa tubig, pero hindi pa niya alam kung anong klaseng mga tao yung naninirahan doon sa lugar na yon. At yun nga po ang Sodoma. So kaya nga po nung sila ay naghiwalay na, syempre, nung time na yun, wala pa namang cellphone, mahirap pa din ang communication. Kung malayo yung Sodoma, ay wala silang ganong communication nitong si Abraham at saka itong si Lot. So, ganun pa man, sa makita natin dito kung paano yung love o yung pagmamahal ng Panginoon dito kay Lot, di ba? Kaya nga, dito sa ating tatalakayin ay sa verse Genesis 19, 12 to 15. Basahin nga po natin ng sabay-sabay, mga kapatid. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, magmadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito, sapagkat bugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila ay nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. So, amen. So, di po ba dito ay makikita natin kung paano itong ang ating Panginoon ay nag-send ng mga angel, no? Sa inyong tao doon sa bahay ni Lot para siya ay paalalahanan. Kasi ang Panginoon tayo ay mahal niya makasalanan, mabuting makasalanan ay mahal na Panginoon at gusto niya lahat ay magkaroon ng salvation ang mga tao. Kaya nga dito sabi nga, God loves Lot. That's why He sent angels to warn him and his family. Ano ba ang sinabi ng mga anghel kay Lot? Sabi nga niya dito, magmadali kayo. Sabi nga ganun dito, magmadali ka. Isama mo ang lahat ng iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito, umalis na kayo rito. So siguro, iniisip ni Lot, bakit sila pinaalis ng mga anghel sa Sodom? So ano yung nagaganap? No? Ano kaya nagaganap doon sa Sodoma? Bakit pinapuntahan sila ng Panginoon doon sa dalawang anghel? No? Sabi dito, o ano yung nangyayari doon sa may Sodoma? Bakit gugunawin ng Panginoon ang lungsod na yon? So siguro sa isipan ni Lot, ano kaya yung mga kasalanan na ginawa ng mga taga-Sodoma para wasakin ang kanilang lungsod? Hindi po ba? Anong nagawang di maganda ng mga tao sa Sodoma na lubos na ikinagalit ng Diyos? So bago po tayo doon magpatuloy sa ating pagtugon dito sa ating pag-aaral, balik tanaw po tayo sa pag-uusap ni Abraham at ng ating Panginoon. So ito'y mababasa natin, di ba, dito sa Genesis 18:23 to 33.
Pero kunin lamang po natin dito yung sa 23 hanggang 26. So dito po, makita po natin yung pagwasak doon sa Sodoma ay hindi inilihim ng Panginoon dito kay Abraham. Kasi nga, di ba, alam naman natin na si Abraham is a man of faith. May pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. At lahat ng gustong gawin ng Panginoon sa isang bagay, lalo na sa kanyang kapamilya, ay nais ng Panginoon na sabihin dito kay Abraham. So kaya, amen, di po ba? Kaya nga, dito makikita natin na nung sabihin ng Panginoon kay Abraham na wawasakin ang Sodoma at Gomora, sino unang naisip niya doon? Si Lot. Kasi yung kanyang pamangkin doon naninirahan sa Sodoma. Kaya nung nakipag-uusap siya, kasi hindi lamang si Lot, gayon din yung mga tao, kasi marami na siya mga tauhan, di ba? Meron din siyang pamilya. So, higit sa lahat, yung mga taga-Sodoma, na gusto rin niya magkaroon ng salvation. So, kaya sabi niya sa Panginoon, Panginoon, sabi niya, napakabuti mo. Kung meron po ba kanyang 50, sabi niya gano'n, doon sa, na mabuti doon sa Sodom, wawasakin mo po ba ang Sodoma? Sabi niya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, so alam naman natin yung mercy at grace ng Panginoon sa mga tao, di ba? Mahal na mahal niya ang mga tao, di ba? Gusto niya lahat ay magkaroon ng kaligtasan. So ngayon sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ko wawasakin ang Sodoma kung mayroong 50 mabuti. Ngayon hindi pa rin na si Abraham. Sabi niya, Panginoon, paano kung may 45? Wawasakin mo po ba sa Sodoma? Sabi ng Panginoon muli, hindi ko wawasakin ang Sodoma kung may 45 taong mabubuti doon. Sabi niya. So hanggang sa naging 40, naging 30, 20, hanggang naging 10. Kasi iniisip ni Abraham, ano kaya, meron kayang 10 doon? Iniisip niya baka doon sa 10 na yun kasama yung pamilya o yung ibang mga tauhan ni Lot doon sa 10 na yun na mabubuti na nandun sa Sodoma, di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ko wawasakin ng Sodoma kung merong 10 mabubuting tao doon sa Sodom. So sabi niya, so at iniwan na nga siya ng Panginoon. So yun na nga, 10, no? Pero makikita po natin, yung 10 na yon, hindi rin pala sumapat yung mga tao na mabubuti doon sa Sodoma. Kaya natuloy rin ang pagwasak. Di po ba? So bakit wawasakin? Ano ba ang kasalanan ng mga tao sa Sodoma? Sabi nga dito, sin is not something to be taken lightly. Sabi nga dito sa Romans 6:23, remind us, for the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life in Christ Jesus our Lord. Just as sin of Sodom led to its destruction, sin is our lives, if unchecked, leads to spiritual death and separation for God. Diba pagka tayo mayroong mga kasalanan dito, nagiging sanhi para tayo ay mapalayo sa ating Panginoon. At saka na nagpunta doon yung mga anghel, diba, nung pumunta kay Lot, anong ginawa nila? Diba, yung mga tao doon pinaikutan nila yung bahay ni Lot, diba? Sabi niya, palabasin mo yung iyong mga panauhin at makikipagtalik kami sa kanila, diba? Bata, matanda, andong puro mga kalalakihan yung nandun. Kung iisipin natin, nung panahon na yun, yung mga kahalayan na ginagawa ng tao. So noon pa, diba? Yung pakikipagtalik ng lalaki sa lalaki. So noon pa lang ay meron na, nung kapanahon ng panahon sa Genesis, no? Nung panahon pa na nila Abraham. At yun ang isa sa mga bagay na naging sanhi at saka yung mga paglalasing nila, pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, yun din ang mga karamulduman na mga gawain na ginagawa doon sa Sodoma, kung bakit nais wasakin ng Panginoon ang kanilang bansa, yung kanilang lugar. Sabi nga dito, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito, pinakinggan ni Yahweh ang mabigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. So yun na nga,
hindi na talaga mapipigil yung pagkawasak ng Sodoma dahil sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Kaya nga dito sabi nga, God protect Lord. He protect us also. God protect us also, di ba? Dahil nga kay Abraham, di ba, iningatan si Lot. So, gayon din sa atin, di ba? Kung ang ating pamilya, alam naman natin na si Lot is a prayerful person, di ba? Mapanalanginin siya. So, gayon din tayo, di ba? Ano yung nangyayari sa ating pamilya? Pagka tayo ay nagpipray, hindi po ba safe sila, naliligtas sila sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Nakita natin prayer is powerful. Balikan po natin yung COVID nung mga nakaraang panahon, nakaraang taon, di ba? Almost 3 years. Yung pong COVID noon na lahat ng tao ay nagkakagulo sa buong mundo. Di po ba mayaman, mahirap, pagka ipinasok ng ospital, paglabas, patay. Di po ba? Pagka ginagawa ng abo, yung anong tawag na doon? Kinikremate sila. Kasi sabi nga, nakakahawa. Di ba? Yung maraming namatay noong panahon ng COVID. But praise God, kasi sa family ko, ang dami rin nagkasakit noon. Sabi ko sa kanila, ba't di kayo pumunta doon sa clinic o sa hospital? Ayaw namin kasi baka mamaya paglabas namin doon, nakakremate na kami. So sabi gano'n, pati nga yung anak kong isa. Sabi niya, kaya sabi ko sa kanila noon, unang-una, prayer. Tapos sumigop kayo na kako ng mga soup, mag-exercise kayo kako, wag kayong palaging nakahiga. At yan, wag kako yung kalilimutan talaga kako yung manalangin. Kaya nga, di ba tayo, kailangan natin talagang maging Abraham. Kasi si Abraham palagi niya pinagpipray ang kanyang pamilya. So, gayon din tayo, wag tayo manghinawa na ipanalangin yung ating pamilya na sila ay ligtas sa lahat ng oras. Maging prayerful tayo. Dahil sabi nga, prayer is powerful. Lalo na yung mga nanay, yung mga anak natin, wag natin pong kalilimutang ipanalangin. So, hindi po sa Israel, di po ba? Kita natin dito yung war. Di po ba? Ang tagal na, almost a year na, palagi taon-taon, minsan palaging may digmaan. Pero makita natin yung pag-iingat ng Panginoon, yung makapatiran na daily, nandiyan, nakikibattle sa pag-travel, di ba? Maga, hapon, balikan sila, pero makita natin ang safe, na safe sila. Di po ba? Iniingatan sila ng Panginoon dahil nga inuuna si God sa kanila mga buhay. Kaya dapat natin talagang unahin ang Panginoon sa ating mga pamumuhay. Amen. Sabi nga, dumarating tayo sa mga pagsubok, sa ating may mga trials tayo, pero nakaka-sure tayo na hindi tayo hahayaan ng Panginoon. Sabi nga, trials and testing may come, but surely God will never let His righteous people go astray. Hindi niya tayo pababayaan. Sapagkat tapat ang Diyos at ipinaparanas niya ang kanyang pag-ibig sa mga sumusunod na salinlahi na mga nagiging tapat sa Kanya. Amen. So sabi nga dito sa Exodus 20 verse 6, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking kautusan. So yung pagiging tapat natin sa Panginoon, ang siya nag-iingat sa atin at sa ating pamilya para tayo ay hindi malagay sa panganib sa mga gawa ng kaaway at doon sa puot ng Diyos. Makita po natin yung pag-iingat niya sa bawat isa sa atin na hindi niya tayo pinababayaan. Katulad nga ni Lot, hindi ba? Iniligtas siya ng panalangin ni Abraham. Kaya di ba hindi siya pinabayaan. Kaya sabi dito, kaya pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. Ito ba ipinaniwalaan ng kanyang mga kasama doon sa Sodoma? Hindi ba hindi? Para lang si Noe nung panahon na siya pagawain ng ark doon sa tuktok ng bundok.
Di po ba tinatawanan pa siya, sasabihin sa kanya ng mga tao, bakit gumawa ka ng barko o arko doon sa tuktok ng bundok? Wala naman tubig. Hindi ba? Pinagtatawanan nila. So gayon din itong si Lot, nung paalalahanan niya yung mga mapapangasawa ng kanyang mga anak o yung mga tao doon sa Sodom, hindi rin siya pinaniwalaan. Di po ba? Kaya noong panahon na yon, si Noe, pamilya lang din niya ang naligtas. So gayon din po dito kay Lot, siya lang at ang kanyang pamilya ang nakaligtas doon sa pagkawasak ng Sodom. Sabi nga, magbubukang liwayway na inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka, umalis na kayo ng inyong asawa at mga anak na hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. So ito, nakita naman natin yung pag-aapura ng mga anghel na isinugo ng Panginoon doon. Kasi nga, kumbaga si Lot, parang yung hindi pa siya makapag-desisyon na umalis, di po ba? So bakit kaya parang alanganin si Lot na umalis sa Sodoma? Ano kaya yung reason niya? Unang-una na doon yung kanyang kayamanan, yung kanyang mga alaga, di ba? Yung mga hayop na pinagkaloob sa kanya. Kasi kung aalis ka, wala ka namang mabibitbit talaga, di ba? Dahil noong panahon na yun, wala namang sasakyan. Maglalakad ka, di ba? Kaya pinagmamadali pa sila, baka nadala lang nila doon pagkain o damit na kanilang makakain doon sa pagpunta nila doon. Sabi nga, pumunta kayo doon sa bundok, di ba? Sabi ni Lot, wag na po doon sa bundok, baka hindi ko lang makayat, mamatay na ako, doon na lang po sa bayan ng Zoar, di po ba? Sabi niya doon sa maliit na bayan ng Zoar. Sabi naman ng mga anghel, sige, doon na lang kayo magpunta at hanggat hindi kayo nakarating doon, hindi namin wawasakin ang Sodoma. So dito, ibig sabihin lamang, there is perfect timing in everything na sinasabi ng Panginoon, di ba? Hindi basta winasa kaya yun, hanggat hindi nakarating doon sa Zoar, itong si Lot at yung kanyang dalawang anak, tatlo na lang kasi sila dahil yung kanya pong asawa nang sabi ng anghel, diretso kayo doon sa Zoar, walang lilingon, lumingon po yung asawa niya, kaya ito'y naging haliging asin. Kasi syempre iniisip ng asawa niya, andun yung pamilya ko, andun yung mga ari-arian namin. So hindi po siya nakatiis. Na kung minsan ganun din po tayo, sabi ng Panginoon sa atin, diretso ang tingin, pero tayo lumilingon sa kanan, sa kaliwa, di po ba? Dahil nga meron tayong mga iniisip na ibang mga bagay. Pumunta ka doon. Sabing ganon, parang ayaw pa natin, no? Para lang yung pagdaan, sabi nga ng Panginoon, dumaan ka doon sa makipot na pintuan. Ayaw ko doon, Lord, kasi bako-bako, di ba? Pero ang dulo noon ay buhay na walang hanggan. Pero yung maluwang na pintuan, sabi nga, maaluan, sementado, pero ang dulo ay impyerno. So, nasa atin po yun, di po ba? Kaya nga dito, makita natin yung iingat ng Panginoon kay Lot at gayon din sa bawat isa sa atin na hindi niya tayo pinababayaan. Sabi nga dito, like Lot, di siya pinabayaan ni God kasama ng kanyang dalawang anak, di man sila pinaniwalaan ng mga tao, ay nandiyan pa rin yung proteksyon ng Panginoon sa kanilang buhay. So, gayon din tayo, di ba? Narito tayo ngayon na still standing, safe and alive dahil sa pagmamahal ng Panginoon, dahil sa kanyang grace, mercy, and protection to all of us. Amen? So, sabi nga dito, mababasa po natin ito sa Awit 37, 39, 40. Ililigtas ni Yahweh ang mga matuwid. Iingatan sila kapag naliligalig. So, nandun talaga ang proteksyon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Sasaklolohan sila at kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggalang sila sapagkat si Yahweh ang kanilang sandigan. Kaya wala tayong ibang hihinga ng tulong at proteksyon kundi ang ating Panginoon. Amen? At sabi nga dito sa Awit 91:14-16,
Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, kaya tayo maging tapat palagi sa Panginoon. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantipalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tamtamoy nila aking kaligtasan. Amen. So, amen. So, gayon din po sa pamilya ni Lot, di po ba, nakita natin ang protection, pag-iingat, hindi man tayo perfecto. So, gayon din sa atin, hindi naman tayo perfecto, no? Marami tayo ding mga flaws, marami tayong mga nagagawa, hindi kaayaya at kalugod-lugod sa Panginoon, pero palagi tayong iniingatan ng Panginoon. Amen? May natutunan po ba tayo? So, dumako po tayo sa ating conclusion. As a children of God, we need to have a strong faith to our living God like Abraham. Kung tayo po ay unang tinawag sa ating Panginoon, kasi kung hindi ako nakarating dito sa bansang Israel, hindi ako makakakilala sa Panginoon, hindi ako matututong mag-pray, hindi ako matututong magbasa ng Bible, kailangan pa pala mag-abroad. So katulad din ng iba sa atin, di ba? Kailangan mo na mag-abroad bago maka-encounter sa Panginoon. Kaya praise God, so patuloy lamang tayong magpagamit sa gawain ng Panginoon. Amen? Sabi nga dito, we need to pray for our loved ones every day so that they are safe in the works of the enemy. And as Abraham, we need to share the goodness of God in our lives. So, i-share natin yung kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay at sa ating pamilya. Kaya nga tayo merong praise and worship and testimony, di ba? Every Friday dahil sinishare natin yung goodness ng Panginoon sa ating mga buhay dahil ang dami na nating answered prayer, di po ba? God's mercy is evident in His desires to save us from the consequences of sins. Amen. Kung tayo patuloy na susunod sa Panginoon at patuloy tayo mananalig, mananampalataya sa Kanya, patuloy na gagamitin ang ating buhay, so marireceive natin ang salvation at ang ating buong sambayanan. Sabi nga, kung may isang nananalig at nananampalataya sa Panginoon, atin po itong panghawakan siya at ang kanyang buong sambayanan ay maliligtas. Amen. So, closing prayer na po tayo. Heavenly Father, we thank you for your mercy and warnings. You have us out of love. Help us to recognize the seriousness of sin and the urgency of responding to your call. Strengthen us to lead others to the safety found in you and grant us the courage to act when you speak. May we live lives that reflect your righteousness and share your message of salvation with those around us. In Jesus' powerful name, Amen. Amen.